Sunday, tayo po'y nasa law. Tapos natin ng patience, I trust. Your patience grew. Medyo mahaba-haba itong buwan na ito eh. Maraming Sundays, ano? Exact wala yan. Yung last day of the month, 31. Gumawag po ng Sunday. So, this coming Sunday, September 7, attendant po natin yung ating prayer warriors. At maganda-ganda naman last Sunday, we had a good number of warriors who came. Kasi in-announce ko yung yung breakfast, Ilatag saging. So, sa Sunday, saging pa rin, pero meron pang kasamang iba. May kape na. Hindi, may kape rin last time. Ano mo na sabi card charge? Meron tayong bagong biling dyan coffee maker, So, masarap yung barako. Ayan, hindi kasi kahit ilang ulit, yung barako. Boiled egg. Pwede. Request talaga, Ano pa gusto niyo? Umatid lang kayo. Name it. Praise. Pwede dyan yung binalang. Pag naka-perfect, naka-perfect ka ng Warriors the whole year. Jollibee na yung pang-finale. Pang-finale natin, Jollibee. Sama ng ham. Sipit mo na lang na ham. Ham na. So our teachers should stay after service this afternoon and helpers. At yung mga willing mag-labor sa children and yung mga in-approach to stay for meeting and briefing. So we will continue sa topic God's role in sanctification. We will be discussing about five key features about God. Kaya yung ating sanctification, to be exact, yung experiential sanctification will continue until the coming of the Lord. Dahil hindi naman sa atin na manggagaling yung energy to be able to continue till the Lord comes back. The energy will come from God Himself. And we have stated, this verse, Philippians 2:13, balances what was stated in verse 12. Verse 12 states about man's responsibility in sanctification, or man's role in sanctification. But equally true is God's role in sanctification. In fact, kung man's role will not be able to be fulfilled by man to work out your salvation, if you actually, without God working in you, both to will and to do of His good pleasure. So while man works out his salvation, actually it is God who works in you, both to will and to do His good pleasure. That is why you will be able to work that out, that salvation in your life. So there's got the balance, because our God is a very balanced God, and the Bible is a very balanced book. Hindi natin pwedeng maging sangkalan to justify, one extreme at the expense of the other. Natin sabihin na engage ako sa spiritual, kaya pasensya na ako, na-neglect ko yung pang-material, pang-physical. Because I have heard that some time ago, pero isang pastor ng kanyang pamilya, sinusumpa ang ministry. Minumura-mura nila ang ministry dahil they were not able to attend school, hindi sila nakapag-aral, ikahos na ikahos sa buhay. Katwiran ng kanilang ama, pasensya na kayo, nasa ministry tayo.
So, hindi natin pwedeng isang kalan yung, kasi busy tayo sa spiritual, kaya, pasensya na kayo na neglect ko yung domestic responsibility. So, babalansin po natin. No? Ganun din, hindi naman pwede natin sabihin na, kailangan ko nang kumain. Kaya kung kinakailangan, na-absent ako sa church, gagawin ko kasi kailangan kong kumain. Mali rin yun. Diba? Kailangan babalansin natin. Kaya nga, God gave us 7 days a week, 30 days a month, 365 days a year, for us to be able to balance our activity, program natin. There is really a day intended for God, and this is a day intended for our work. Merong days intended for our work. So let's just put everything in its proper place at magiging maganda ang function ng buhay, operation ng buhay natin because everything is in place. When you try to contradict or to try to modify, yan minsan nagkakaloko-loko. Kahit yung mga motor, di ba? Mga Pilipino ang hilig sa modify. Pagkabili ng motor, ganito ang tsura. Ilang araw lang lumipas, iba na. Hindi mo na makikilala. They modify. Minsan, nasa sobrang sa modification, hanggang sa yung worthiness, yung road worthiness ng sasakyan, nakakompromise. Safety. Kasi bago yun nilabas sa market, ilang taon inaral yan, di ba? Yung aerodynamics niya, yung balance niya, proportion. Tapos isang iglap yung mga creative na Pilipino, wala na, hindi ba na lahat, samantalang taon na ginugol, di ba? Bago yan nilabas sa market, several testing siya, tinest siya. Ilang taon yan, conforming pa nga yan, ginugunggo pa sa pader yan, yung crash test. Para matest na lang itsura ng tao sa ganung speed, sa ganung impact, ano magiging itsura ng sasakyan, at ano magiging itsura ng tao tapos na mag-crash. Kaya ilang araw lang, iba na. No? Ganun din sa spiritual realm, no? Spiritual realm. Meron sinabi ang Diyos na way of living for us. If we modify it or try to improvise, hihit natin yung sarili natin pananaw, tingin natin mas maganda, that when problems come, then po nagsisimula ang problema. Kasi hindi ka naman pwede mas matalino pa sa Diyos, di ba? Ang Diyos na nga nagsabi na ganito ang tama para sa atin. Sometimes, although hindi ko naman siguro sinasadya, pero the things that we do, parang sina-challenge natin, Panginoon, kung kanyang katalinuhan, and we will never win. Hindi tayo mananalo. So, balansehin natin lahat ng bagay. While we are physical beings, tayo rin po ay spiritual beings. While we have domestic responsibilities, mga pamilya, pang sarili natin, meron din po tayo spiritual responsibilities. First and foremost, tayo po may pananagutan sa Panginoon. Minsan, kapila ng iba, marami akong pananagutan marami akong babayaran. Pangit na testimony kung di ako nakakabayad. That is right. Pangit na testimony kung di ka nakakabayad. But it is not the way to pay our debts. It's not by robbing God. Kung bang ipambabayad mo sa utangan ng tao, nanakawin mo sa Panginoon? Nanakawin mo oras ng Panginoon? Nanakawin mo yung tithe niya? Sorry to use the term, nakaw, pero that's biblical term. The Bible used the term. You robbed me. You rob me in tithes and offerings. And the way to feed our family is not by robbing God. Hindi pwedeng nakawan natin ang Panginoon para ipakain sa pamilya natin. Or to pay other people is to rob God of His time and rob of His money. In fact, if we obey God first, mas mabilis ka makaka-recover. Mas mabilis ka makakabawi. I have seen that, personally, isang kinukwento ko sa inyo na dati namin kasama sa dating simbahan. Lumang simbahan pa, na talagang addict sa sabong. To the point na ang dami niyang loan, dami niyang utang, pati yung bahay nila. Hindi ko alam kung naisamla na, naisabong na, naiposta na. Ngayon, nanganganib yung pag-aaral ng mga anak, lahat naka-enroll sa executive school, sa mga private schools. Exclusive schools.
until sa nakaabot siya sa pagkakilala sa Panginoon. Ang taas ng kanyang sweldo. Pero parating kulang. Every Thursday, we do Bible studies. Nagsasara siya ng tenga, lalagay ng una, papasok sa kwarto. Ayaw yung marinig ng Bible study. Ngayon, dahil alam niya ang schedule, sinasadya niya na pag Thursday, manonood siya ng sine, paabutin niya yung huling pagsara ng sine, para siguro niya pag-uwi niya, tapos na ang Bible study, pero minsan, naabot pa niya. Kaya sabi niya isang araw, no, para na-convict siya ng Holy Spirit. Sabi niya sa anak ng panganay, paano ba maligtas? Paano ba maligtas? Because he got convicted, na buong pamilya niya, lahat nagsisimba. Kaya na lang hindi, at feeling niya, ako na lang ang demonyo sa bahay nito. Ang asawa ko, mga anak ko, lahat nasa Panginoon, nagsisimba. Ako na lang hindi, kumokontra pa, parang ako lang ang demonyo rito. So, sinabi sa kanya, you talk to God, pray to God. Confess yung mga kasalanan. And he did that alone, no? Ginawa niya mag-isa. At nabago. At sinimula niya i-practice ang stewardship, biblical giving. Nakaririwasa sila sa buhay, kung sweldo, pag-usapan, pero every Sunday, afternoon, tanghali, pagkakain, nakikita mo, very simple lang. Rito isla, isla, minsan, ang kanin, kamoting kahoy. Alam niyo po, hindi nagtagal, bawi. Bawi sa lahat ng mga. At nakatapos lahat ng anak. Sinasabi ko na, sabi nito, prove me. Prove me. Bring me all the time. Prove me now, herewith. Save the Lord of hosts. If I will not open you the windows of heaven and pour you out blessings, so if there is not room enough to receive it. So, huwag tayo matakot, mga kapatid, na magugulat tayo, kukulangin tayo. Sabi ng Diyos, I will never leave thee or forsake thee. Don't be covetous. Hebrews 13:6, let your conversation be without covetousness. Ang sabi ng Panginoon, do not be covetous. I will never leave you. Huwag mong angkinin ang sa Panginoon. Don't be covetous. Don't covet it. Akong bahala. Huwag kang matakot. Nangangamba ka, kukulangin ka. Sabihin ng Diyos, I will never leave thee. I will not forsake thee. Hindi mahirap sa akin i-provide yung 5,000 na kailangan mo. O yung 2,000 na kailangan mo. Dahil sa isang salita lang ng Diyos, nagawa niya ang mundo sa salita lang. Napakaliit ng halaga na tinatatakot natin. So, balansin po natin ang buhay mo. Ibigay ang para sa Panginoon, time, money, which belong to God. And yung para sa atin, gamitin natin. Hindi naman gano'n ka-cruel ang Panginoon. To take everything. In fact, sa isang linggo, di ba? Halos isang araw nire-require ng Panginoon. At sa finances natin, 10% nga lang eh. Ang free will giving, nasa sa atin pa nga yun eh. It's up to you. Right? So, God is not that cruel. Okay? So, Philippians 2 verse 13, for it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. We have mentioned, first of all, the 5 key features about God, that He is a person. Hindi siya object, hindi siya stone, He is not a piece of wood. He is not like, He is not silver or gold as the gods of many nations, but God, our God is a person. And a person, when you say person, nakakausap, he speaks, he can hear, he talks, he acts, he moves, he walks, he laughs. So lahat ng mga katangian ng isang persona ay nasa sa Diyos. Makikita nyo yung anthropomorphic description of God, Yung human-like. Nasa kanya yung mga human-like, yung mga nasa persons. See? So, from there, mapakonclude po natin na ang Diyos maaasahan. Why? He can listen to us. The Lord guaranteed that when we pray, narinig niya ang ating panalangin. Now, it's just up to Him if He will answer it or not. Pero one thing is sure, narinig niya. In fact, sabi nga ng Bible, there is a verse in the Bible which says, before you even
Pray for it, di ba? Even before you ask it in prayer, God already knew about it. Alam na nga ng Diyos yan. Bago pa mamutawi sa bibig natin, alam na ng Diyos yung kailangan natin. And the Lord guarantees that to us in Matthew 6, sabi niya, for your heavenly Father that knows that you need of these things. Alam ng Diyos that you need these things, but seek ye first the kingdom of God. Do not be like the Gentiles who seek after those things. Yung mga Gentiles, yun ang hinahanap nila, mga material. Inuuna mga material. Sabi ng Panginoon, huwag nyo silang tularan. The Christian walk is a different walk. You will be a peculiar people. Ano yung peculiar? Kakaiba. Kakaiba tayo sa mundong ito. That's why these people get offended. You know? The people of the world get offended on us dahil we do not walk their walk. Because God prepared a new walk for us, a different kind of walk, which is opposite to the way of life of this the people of this world. Ibang-iba ang ating lakad, no? Kaya nga sila na-open, and that's why they persecute us. Sabi ni Peter, because we do not walk after the same riot or the same excessive living that they had. Hindi na tayo nakikiayon sa uri ng kanilang pamumuhay na meron sila. Pero balansin din natin mga kapatid, that's no reason for us to be snobbish as well. Huwag naman tayo maging snobbish yung parang hindi nambabate. Ay, makasalanan to, alasin ko to, makasural to. Hindi ako. Huwag naman gano'n. Otherwise, how can you be a witness? Sino mawi-witnessan mo? Diba? Our Lord, ang tawag nga sa Panginoon is a friend of sinners. Yun nga lamang, babalansin din natin, at the same time, we do not participate in their activity. Ang Panginoon, he was accused of being a drunkard, a wine bibber, dahil Halloween, nakikipag-usap siya sa mga drunkard eh. Diba? Pero hindi nakikipag-participate sa kanilang ginagawa. So, during the drinking spree, o kung anong ginagawa nila, we do not sit with them, dahil you will be identified with them. So, maging careful tayo. Kahit hindi ka umiinom, halimbawa, hindi ka nagsusuga, but you sit among these people who do that. Diba? Andun sila sa ganung activity, the way it will look sa point ng mga tao ay nagsusugal ka rin. Diba? So, pag-ingatan din natin yan. So, kapag hindi na sila nagsusugal, o hindi na sila nagiinuman, that's the time that you can sit with them. Diba? And share the gospel just like what our Lord did. Kung siya po ito bumuhay pa sa mundo nito. So, may God give us or grant us the wisdom, ma-discern natin yung mga ganung bagay. Dahil the Lord meant that for us to do the soul of this world. Paano ka magiging influential? Paano ka magkakaroon ng influence if you are not friendly? Mababawasan ang influence mo sa unbeliever kapag hindi ka makikimigil sa unbeliever. Di ba? You detach yourself. Ilayo mo sarili mo sa mga unbeliever. How can you be an influence to them? Correct? Malelesan yung influence mo sa kanila. But if you are with them, di ba? Kahalubin, kagaya ni Ezekiel, sabi niya, I sat where they sat. Okay? So, maganda po na maging friendly rin tayo. Start conversation with these people. That way, karoon ng opportunity to eventually to share the gospel of the Lord Jesus Christ. So, tayo yung kagaya ng mga tao na parang Pharisees na makakasalubong ng Samaritan o makakasalubong ng Gentile, umiiwas. Kaya nga yung binugbog ng mga ng mga thieves, di ba? Sino tumulong? Samaritano pang tumulong eh. Di ba? The good Samaritan. Kasi nakakita ng mga Jew, ay, Gentile to, Samaritan. Samaritan pa. So our God is a person. Siya nakakausap, siya nagpapala, and being a person, we can be guaranteed that He hears us. Sabi nga He is touched with the feeling of our infirmity because in all points, He was tempted like we are. Nakasubok siya. Mahirap yung
mag-encourage ka na yung tao mag-encourage sa'yo, eh, hindi naman niya naranasan kung anong kagaya ng naranasan mo. Samantalang ang Panginoon, when He was on earth, He was incarnated, lahat ng trials ng tao, lahat ng mga problems natin, lahat ng mga pressing circumstances natin, naranasan ng Panginoon niya. Alam ng Panginoon yung, Jesus, punta ka nga sa ating bahay, mangyaran mo muna ng isang kutsarang asin. Minsan, pati asin, nagkukulang. Nakaranas sa bakit sa buhay na nangangapa na kayo ng barya? Wala nang makma. Lahat ng bag inaalungkat na, kapakaya may barya. Pati mga pasamanos, ako nakapagsiksik ng mga barya-barya. Pati motosiklo, binubuklat, baka hindi sinasadya, may nahulog. Nakaranas ba kayo na ganyan? Ang Panginoon nakaranas kayo. We have not an high priest of the Saviors who cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are. Kaya He knows what it is like to be a human being na nasa iyo mga weakness sa isang human being. Because He was there, He became man. Alam na yung uutusan, panganay siya eh. Jesus, mangiran ko muna ng bigas. O ng isang takal na arena para tayo. Ang tatay mo, hindi pa nakakasweldo, hindi pa dumarating. Diba? Alam niya. Sa mukha rin ng nararanasan niya na nasa pilahan pa yung tatay mo sa tricycle eh. Pa! Sabi ni mama yung pambiling bigas. O daddy! Sabi ito lang ng tatay mo, daddy ka dyan eh. Tapos magiging ka pa. Kumahinga. Huwag ka naman pa daddy dyan, pati pambigas eh. Wala. Yung iluluto eh, ano pa, ibinibiyay pa? Wala raw tayong kanin, daddy. Bigas. Alam mo Panginoon niya. So, He is a person, He feels. He can feel. No? Alam niya yung karanasan natin. So, He can be guaranteed that He knows everything about us and He feels what we feel. And He is concerned, the Lord is concerned. Kaya sabi nga niya, casting all your cares. Ganun sa akin yung mga cares niyo. Philippians 4:6 says, by prayer and supplication, let me know. Let your requests be made known unto God. Ipaalam natin sa Panginoon. Isa siyang persona, hindi siya bato. Hindi siya kahoy. Hindi siya gintot silver. Hindi siya chok. Siya isang persona. At makakasiguro ka na makapakinggan ka na makakaalam siya. Secondly, His power, no? We talked about that this morning. Na yung mga dinedemand ng Panginoon, actually, He's also the one who will give the power or energy in order for us to fulfill His demands. Yung kanya mga kinukumand sa atin. Ang command ng Panginoon, dalawa eh. Kung ano tayo dapat at kung ano dapat ginagawa. What we should be and what we should do. Yung power for both things, nagagaling din sa Panginoon. No? At si David, sa isang psalm niya, Psalm 23, sinabi niya yan. The reason the Lord will be able to complete our experiential sanctification is because God Himself will be the one who will do that. Saan nagtapos yung Psalm 23? Diba, ang ending sa langit, and I will dwell in the house of the Lord forever. Pero bakit dumating yun? In my daily needs, I shall not want. The Lord is my shepherd, I shall not want. Ano yung want? I will not lack. Hindi ako kukulangin. Diba naranasan naman natin yan? Of course, ang sinasabi niya na hindi magkakaroon ng lacking, yung needs natin. Pero yung mga wants natin, yung mga extras, mga luxuries, yan ang walang promise. But when it comes to our needs, the Lord promised to supply that. Philippians 4:19. But my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Kaya sabi ng Psalm 23:1, the Lord is my shepherd, I shall not want or I will not lack things concerning my needs.
It is true that sometimes you may skip a meal. Minsan, wala kang pang almusal. Diba? Minsan, wala pa ng halian. Pero hindi ko maabot sa point na you are already starving. Sometimes we get hungry. Even our Lord got hungry. Diba? Nauhaw siya, nagutom. Maaaring hindi nakakain ng isang meal. Nakakagutom yun. Pero hindi naman tayo maabot sa point na gumagapang ka na sa hirap dahil malnourished ka na. Alam niyo ba, ibig sabihin na malnourished? Yung kahit langaw na nagkukumpul-kumpul na sa bibig, wala kang lakas para tabigin yun. Baka pagka in-exert mo ba yung effort na bugawin niya, maubos pa lakas mo? Eh, napanood ko po yan sa Ethiopia. Ang dami ng bata, daming tao na, kasi nga, yung living condition sa Ethiopia, napakalayo sa atin. Sila walang sariling mga CR. Human feces and animal feces, halo-halo na, kaya langaw. Talagang breeding ground ng mga amin. Di ba? Breeding ground yan eh. Pasalamat tayo ang Diyos, nag-create ng dung beetle. Alam niyo ba yung dung beetle? Alam niyo po, kung walang dung beetle, ang buong mundo, tambak na ng dumi. Punong-puno na ito ng dumi. Ang dung beetle, yan yung mga beetle na malayo pa lang yung elephanteng dumudubi. Malayo pa sila. Naaamoy na nila yan. At i-invade nila yan. At they will make balls out of it. Gugula-gulahin nila yun. Pag bilog na yan, irorol nila yan, pabalik doon sa habitation nila o sa sila nakatira. At yung mga balls of dung na yan ang kanilang magiging bahay. Diyan sila mangingitlog at yun na rin ang kakainin ng kanilang mga pagiging. And that's how God cleans His environment, His world. Kaya marami sa kinrate ng Panginoon are really intended to clean up, kagaya ng mga condor. Alam niyo yung condor? Yung parang eagle pero bulb. Yung walang balahibo from neck up. Kalbo siya. Alam niyo, hindi po accident yung pagkaka-design na yun eh. Dahil pag tumarabaw ang condor, very systematic. Ang una niyang kinakain, yung unang-unang magublok. Pero malayo ka pa, ang condor, alam niya kung dying ka na. Nahalata niya, nangihina na po. Hindi ito magtatagal, patay na so. Kaya sila, ikot-ikot na yan. Hindi ka nila lalayuan. Ang culture like them. And they will pick your eyes. Pag patay ka na, una niya patay. Yan yung unang mga nabubulok eh. Mata. And then, susunod yung intestines. And the Lord created them bulb from their neck to the head. Dahil, pagpasok nila sa, and God armed them with razor sharp beaks. Binigyan sila ng Diyos ng napakatalas, parang razor, parang blade na beak. Dahil unang-una nila kakainin, yung mga, tawag nila dyan, mga intestines. Yeah. Kasi pag may buhok yan, kasabit yan. Di ba? May buhok, baka sumabit, masuffocate sila. So, pag walang sasabit, mabilis silang makaka-alis at makakahinga at babalik ulit. At wala silang ititira. Pag buto ka na lang, ililipad ka rin sa mataas na lugar, dahil hindi ka nila kaya magatin, buto mo, and they will crush you. Babagsak ka niya sa batong malaki at pag guro-guro ka na, talagang malinis. Malinis sila ng mga tao. Ganon din yung mga buhaya. Ganon din yung mga sharks. Ang kinakain ng sharks, yung mga boots, mga nalunod. Kaya pag binuksan yung shark, may singsing, may gustiso. Yan ang trabaho nila, no? Ito yan ang pinapagawa sa kanilang. They are scavengers. Sabi ng Bible, si David, na-recognize na it is God who will really preserve us until the end of our life. Hindi lamang si Paul ang nagsabi na he who hath begun a good work will perform it until the day of Christ. Even David. Sabi niya sa Psalm 23:1, the Lord is my shepherd, I shall not want or lack.
sa aking mga needs. Hindi kang sabihin na, alam ko ba, isusupply, at yung nire-request ko na S5, ano ba yun? Ano ba yung pinaka-high-tech ng iPhone? S5? iPhone 5? 5S. Ayun. Magtatakpo ka na sa Panginoon. Hindi yun, mga luxuries na yun. Although, sa ngayon, as a cellphone, parang hindi rin luxury dahil necessity na. Pero meron ka ng simpleng cellphone, talagang 800, malungkot ka at hindi napunta sa iyo talagang trends na mil. Diba? Kailangan 40 din ang halaga ng cellphone. Tatay, ako na lang yung parang sidecar. Ang mga kaklase ko, mga air shuffle na, ako na lang yung nakakahiya. Hindi ho yun na sinasabi ng I shall not want. Ang sinasabi ng I shall not want, hindi pa kukulangin ng Panginoon, ay yung ating mga needs. So not only that the Lord will supply our needs, the Lord will also protect us. Though I walk through the valley and the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. At kahit sa gitna ng mga kaaway, we can have such confidence. Because God promised, I will prepare, thou preparest a table before me in the presence of my enemies. Therefore, we will not be afraid of the enemy at the gates. Ito yung title na ng pelikula sa Bible Enemy at the Gate. We will be able to talk with the enemy at the gate. Sabihin, pagka wala kang confidence, andyan ang enemy, wala na, takbo ka na. Pero kung may confidence ka, balak nyo kaming atakihin, may confidence ka pa. Hindi kayo uubra. Subukan nyo, bisa nyo. You can talk even at the enemy at the gates. Because you're so confident, dahil God is with you. Masyado kang confident, mataas ang yung confidence level. Dahil lang, meron tayong Panginoon. Kahit na pagsaktok mo ng gatang sa lalagyan mo ng bigas, puro lata na lang ang narinig mo. Walang bigas ako narinig, puro lata na lang. Wala. Puro lata na lang pala natira, wala na yung bigas. Hindi ka rin natatakot dahil alam mo na Panginoon. Nagpo-provide niya sa ipon Diba? Pumapaliban niya sa provision sa ipon. God will not fail. Diba? Maya, wala namang itawag din nakakalam sa kalagayan, kakatok na sa'yo Kaya pala, dumating yung bigas ko, hatiin natin. Kung may isang sako doon, hatiin mo. Diba? Ilang beses na nangyari sa atin Hindi naman nila alam na wala kang bigas. Maya, yan na. May dumating nga pala akong bigas, hatiin tayo doon sa bahay ko, yung kalagas. Magalang ang Panginoon yun. Tama kapatid, hindi dapat tayo natatakot. To the point na yung takot natin, will lead you into violating God. So the Lord promised to provide our needs. The Lord promised that He will guide. I will lead them in green pastures. And the Lord promised to protect us. I will prepare a table for you in the presence of your enemy. And the Lord promised His presence. And that He will preserve us until His kingdom comes. I shall dwell in the house of the Lord forever. So number 3 feature about God is His presence. For it is God which worketh. So God is a person and He works. The energy for us na ma-fulfill yung kanyang demand sa atin to be this kind of a Christian at yung kanyang mga dinidemand na gawin natin sa kanyang magagaling. For it is God which works. At nasaan siya? He is in us. So we're not talking about His presence. For it is God which worketh in, diba? In you. So God is with us. Actually, hindi lamang yung diba? Not only that the Lord Jesus Christ is with us, sabi ng Galatians 2:20, I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me. Diba? And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So nasaan po ang Panginoon? In me.
Yet not I, but Christ liveth in me. Kaya sabihin natin, paano nangyari yun? Di ba ang Panginoong Yesus nasa langit? He is now seated on the right hand of God, making intercession for us. Paano siya nakating sa atin? Ewan mo. Dahil napakaraming sinasabi ng Bible, which is beyond our comprehension. But it is enough for me na sinabi ng Bible that Christ is in me. Actually, it is not only Christ, but also the Holy Spirit is in us. Even the Son, even the Father. Meaning the entire Trinity is in the Christian. Nasa loob natin. Kung paano nangyayari yan, ewan ko. Pero yung sabi ng Bible, ang Diyos ay nasa sa atin, ang anak ay nasa sa atin, at ang banal na Espiritu ay nasa sa atin. 1 Corinthians 3:16. Know ye not that your body is the temple of the Holy Spirit, which is in you? 1 Corinthians 6:19, hindi po sinasabi. Actually, 3 ulit na niremind ni Apostle Paul, dahil mukhang nakakalimot ng mga Corinthians. Why? Because of their immaturity, and because of their very carnal, nakakalimutan nila yung katotohanan na ang katawan nila ay templo ng banal na Espiritu. 1 Corinthians 3:16, know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? If any man defile the temple of God, him shall God destroy, for the temple of God is holy, which temple ye are. Sino ba tinutukoy dito na temple? Is it a Christian or the church? Sino tinutukoy na templo ng Espiritu? Ang simbahan or ang mga individual Christians? Christian. Pareho. God is within the believers individually, and God is within the church collectively. Yan isang bagay na inihasan sa Bible na lampas yan sa kaya natin unawain, pero sinabi sa Bible yan. That individually and collectively as church, God is in His church. God is in His people. Diba yung sinasabi na I will take away my candlestick from you? So, nasa sa atin yan, glory presence as a church, ano? The glory presence of God. And individual Christians, tinatahanan din tayo ng Diyos, ng anak, at ng banal na Spirit. Probably, the Father is with us, and the Son is with us through the Holy Spirit. Alay po, dahil yung katawan ng Panginoon, nasa langit eh. Pero sa paanong paraan, ang Panginoon Jesus ay nasa sa Kristiyano. That will only be possible through the Holy Spirit. Right? Pero yan po ang sinasabi ng Biblia na ang Diyos ay sama sa atin. So, the reason we will be able to complete our sanctification is because God Himself will provide the energy, and His presence is with us. Okay. Number 4, His purpose. So His person, His power, His presence. And number 4, His purpose. And what's the purpose? Why will the Lord energize us? Why will God energize us? For what purpose? Sabi diyan, sa 2:13, the purpose in order for us to do, both to do. Ang una will. Both to will and do. Ang purpose why God will work in us, in order for us to will. First of all, and then do. Kasi nga, yung doing will only follow what our wills dictates, right? Kung ano dinidikta ng will natin, yan ang i-actual mo. Wala namang tao na kumikilos na wala yung loob niya sa ginagawa niya. Parang di mo lang ang ginagawa mo, kilos ka lang ng kilos. Yung mga ginagawa mo, dinidikta yan ng anong nasa sa loob mo, right?
Kung anong nasa loob ko, yun ang lumalabas, action. So, godly actions must be followed by godly desire. Holy actions must be preceded by holy desire. And who gives holy desire? Paano po ba ang pagkilos ng Panginoon sa mananampalataya? There are two things. Actually, yung will dito, hindi po ito yung pag-naisip lang, hindi sinasadya, o bigla na lang pumasok sa utak. Hindi o. Yung sinasabi nito na will, this is a purposeful choice. Purposeful choice. Malinaw sa isip mo, ginagawa mo, talagang sinasadya mo. Ano? At ano yung sinasadya mong gawin? Dalawang bagay. To be and to do. Ano yung to be? To be the kind of Christians that God wants us to be. At tayo magpakabanal. That we should be holy. And to do what God requires. Holy and righteous. So righteousness. Yung ating doing are works of righteousness. Bakit nagiging righteous ang ating mga actions? Because God implants in us the holy desire. Yun yun eh. Kaya nagiging righteous yung ating mga acts, yung ating mga action dahil ang nagdidikta niyan, yung desire, yung holy desire na nilalagay ng Panginoon. Actually, yung will na nilalagay ng Panginoon, kaya gumagana yan. Dahil meron dalawang klase na ini-implant ng Panginoon. First, the holy hatred. Ano yung holy hatred na nasabi ko? Or holy discontent. Ano yung holy discontent? Yung realization mo, yung feeling mo na I fall short of God's standards. Kulang ako sa ina-expect ng Panginoon. Nararamdaman mo yan yung inadequacy mo. Nararamdaman mo yung sinfulness mo. Kaya minsan subconsciously, hindi mo naman sinasadyang sabihin, pero nasa utak mo na, subconsciously. Kaya lumalabas na lang sa bibig mo ng Panginoon, patawad ko. Dahil nasa-sense ko yung sinfulness. At lahat ng mga nagmamature, yan ang nararamdaman. Alala niyo sa Isaiah chapter 6. Nung makita niya ang Diyos, nakita niya ang Diyos eh. By a burning furnace. Kaya nung makita niya ang Diyos, sabi niya, woe is me, for I am undone. I dwell among people, for I am a man, or I am a person of unclean lips, and I dwell among people of unclean lips. At lahat ng nagmamature mga kapatid, at nare-realize ang holiness ng Panginoon, lalo sila naging aware ng sinfulness sa kanilang buhay. Same thing with Apostle Paul. Sabi niya, O wretched man that I am, who shall save me from this body of corruption? So, God gives in us a holy discontent, at yung positive side niyan, yung holy aspiration. Habang nararamdaman mo yung pagkamuhi, yung hatred sa kasalanan, nakukultivate naman sa iyo yung love for truth, your love for righteousness, and love for holiness. So, saan nanggagaling yung genuine hatred and genuine love for righteousness and for holy living? Parehong ini-implant ng Panginoon yan. That is why it is no wonder na sa prayer natin, you keep on asking for forgiveness of your sins at the same time, nakukultivate mo yung desire na maging righteous sa pamumuhay. Magpakamanalo, iayos ang pamumuhay. So in that way, namamotivate yun naman mo. Yung doing. Namamotivate yun. Dahil ang Panginoon na naglalagay niyan, ang Panginoon na nag-energize. So yung sinasabi rito na both to will and to do, hindi yung will ng Diyos ang pinag-uusapan diyan. Yung will mo. Para magkaroon ka ng will. And because you have that will, your doing of it will follow. So, paano gagana ng ganyan ang will mo? And eventually, mag-convert ka into action. Ang Diyos ang kumikilos. It is God which worketh in you. Both to will, kaninong will? Yung will mo, para magkaroon ka ng will or desire, to be and to do. Yan, ano yan? To be and to do. Dalawa yan eh.
to be the kind of person that God expects you to be, and to do what God requires you to do. So, saan nanggagaling yan? Pareho nanggagaling sa Panginoon. The holy aspiration and the holy discontent or hatred for sin. So, holy resolve leads to holy living. A godly will produce godly work. And only God can produce that in believers. James 1:17 says, every good gift and every perfect gift comes from above. Just as no one can be justified by the flesh, ganun din, nobody can be sanctified by the energy of the flesh. Because the power that saved us is the same power that will sanctify us. The power of God, the grace of God that regenerated us, yan din po ang magsasanctify sa atin. And then number 5, panglima, na feature about God is His pleasure, of His good pleasure. So, ang pinaka-objective ng lahat, kung bakit ine-empower tayo ng Panginoon. Why will God energize and empower us? Ang purpose, in order for us to will and to do His what? His good pleasure. So, isang bagay, mga kapatid, na nakakamangha, nakagaya ng na-mention ko kayo ng mga. Ang Diyos is already a perfect God. Not only perfect, He is already a sufficient God. So maraming mga binanggit sa Bible na really beyond our comprehension. Lampas-lampas na sa kaya natin maarok, kaya maunawaan. Kaya nga sinasabi ni Paul, di ba? All the depth, Romans 11:33. All the depth of the wisdom of God. How unsearchable are His judgments and His ways past finding out. Hindi natin basta-basta matutuklasan yan dahil lampas yan sa kaya matuklasan ng tao. Ang mga katalinuhan, ang mga kalaliman. Kaya nga si Job, di ba, nung naghihirap na si Job, halos hindi na niya makayanan yung problema niya. Hindi naman pinaliwanag na Diyos yung ginagawa na sa kanya. Nagpaliwanag ba ang Panginoon kay Job na Job, pansamantala lang ito. Gusto ko lang mapatahimik kung si Satanas kasi ini-slander ako eh. Pati ikaw, ini-slander. Gusto ko lang siyang patahimikin kaya ito nangyayari sa'yo, temporary nito, huwag ka mag-alala. Ganun ba ginawa ng Diyos? Alam niyo po ang Diyos, hindi under obligation to explain. To explain Himself or the things that He does. Sa tao. Because He is a sovereign God. Kaya nung medyo namang problema na si Job, ano lang ginawa ng Panginoon? Ay, dinisplay ng Panginoon kay Job ang kanyang power. Not only His power, His wisdom. Sabi niya, Job, nasa ang power ay laid the foundation of this earth. He hangeth the earth upon nothing. He stretcheth out the north over the empty place, and hangeth the earth upon nothing. Where art thou? Gird yourself, tell me. Saan ang gagaling ang kidlat? Sa power ng Panginoon, sa kanyang command. Humahayo sa bidding ng Panginoon. Pag sinabi ng Diyos, doon ka mag-spark o doon ka pumunta. Sinong gumagawa ng tornado? So, ang ginawa lamang ng Panginoon kay Job, i-display sa kanya ang power, yung mga kaya niyang gawin. Kaya sabi in effect, sinasabi ng Diyos, Job, ang laki-laki ng mga bagay na kinokontrol ko, minamanage ko. Kaya yung buhay mo na nangyayari sa'yo, under control ko yan. Alam ko yan. Yung napakalaking bagay dinamanage ko, yung buhay mo pa, hindi ko kaya i-manage. Parang gano'n, dati? Hindi ka masyado mag-alala. Kahit hindi mo maunawaan, relax ka lang. Dahil nandito naman ako, I am in control. Kaya nung ma-realize Job yan, sabi niya sa Job 42, verse 3, now I have sinned thee, I have heard of thee, but now I have sinned thee. Wherefore, I abhor myself and repent in dust and ashes. Kaya ngayon, nagre-repent po ako. Ayun, dito sa mga abo.
papakababa. Mumuhi na ako sa sarili ko. Sino nagbigay sa kanya ng pagkamuhi? Yung sinasabi ko na holy discontent. Hatred for sin. Hindi ka nakukontento na ganyan ka. Makasalanan ka mo rin kahit Kristiyano ka. So, sino naglalagay sa atin yan na mamuhi sa kalagayan mo na puno-puno pa rin ng kahinaan? Nanggagaling po sa Panginoon yan. And because of that, nag-cultivate naman sa'yo, kinukultivate ng Panginoon yung desire na maging banal, ipursu ang kabanalan, at gumawa ng makatwirang bagay. Okay? So bakit ginagawa ng Panginoon yan? It is for His pleasure. Sabi ng Luke 12:32, for it pleases God. For it pleases God to share His kingdom to His children. Nagagalak ang Panginoon. So mga kapatid, as I said, ang Panginoon perfect. Wala ka nang idadagdag sa Kanya. Hindi na ma-improve ang Kanyang kabanalan o ang Kanyang kaligayahan dahil perfect na. He's already a sufficient God. Pero sinasabi pa rin niya na nasasatisfied siya. Kasi yung word na pleasure from Greek word eulogias expresses great enjoyment and satisfaction. Eulogias means great enjoyment and satisfaction. Alam niyo ba, pag mayroong naligtas, sabi ng Bible, ang Panginoon na nagsasalita, there is joy in the kingdom of your Father in heaven because of one soul. And not only the God is pleased, pati mga anghel, di ba? There is joy among the angels, and there is joy in heaven for a person, if there is one person who gets saved. Meron naliligtas, natutuwa ang Panginoon. Ganon din mga kapatid, kapag tayo nakakasunod sa kalooban ng Diyos, it pleases Him. Natutuwa po ang Panginoon. At sometimes mga kapatid, kahit nagre-rebelde tayo, nung desire ng Panginoon na mag-bless, hindi nawawala. Na kapag nagsisi tayo, pagpapalain pa rin niya, kagalakan niyang pagpalain ng kanyang mga anak. Ang sabi ng 2 Chronicles 7:14, if my people, which are called by my name, shall humble themselves. Bakit mag-humble? Ang assumption, alam ng Diyos na matitisod tayo, magiging matigas ang ating ulo, magkakasala tayo, lalayo tayo sa Kanya, pero kaya nang mag-repent tayo, mag-repent lamang tayo, God is always ready to receive us and to bless us. If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray, shall humble themselves, then I will hear from heaven, and will hear, and will, I will hear from heaven, and will heal their land. Pagagalingin ko ang kanilang lupa. Sometimes, kasi nga, yung dealing ng Israel, with the Christians today, are so much similar. Malaki po pagkakahawig ng dealing ng Panginoon sa bansang Israel. Pag may mga drought, may famine sa bansang Israel, anong dahilan usually? Dahil sila kinechase ng Panginoon because of sin. Pero sabi niya, if my people shall humble themselves and pray, then I will hear from heaven and will heal their land. Muli na naman babalik ang masaganang provision. Di ba tayo, minsan Kristiyano, nakakaramdam ng drought sa buhay natin? Yung parang tagtuyot. Hindi sa financial, hindi yung tinutukoy ko. Yung spiritual life mo, parang tuyot. Malayong-malayo dun sa mga first few days or first few weeks after na masave ka. Di ba nung naligtas tayo, nakakilala sa Panginoon, iba yung karanasan mo katuwa. Karang tumagal ng tumagal, parang lumamig ng lumamig. Naging matabang ang ating relasyon sa Panginoon. Si David, nakaranas niya to the point na pinag-pray na niya na, Lord, restore unto me the joy of thy salvation. Because even though our salvation is not lost, but the joy of it can be lost. The joy of salvation can be lost. Kaya minsan matamlay ka na, mahina ka na because the joy of the Lord is our strength. E nawala ang joy mo. Nawala ang joy of salvation. Kaya parang ka matamlay na, Kristiyano. Minsan makakaranas ka ng drought sa buhay ng Kristiyano mo. Pero ano po ang sekreto dyan para ma-restore yan? If my people
Kasi baka sabihin niyo, di ba Israel ang tinutukoy doon? Yes, Israel. Pero pwedeng i-apply yan sa mga Kristiyano dahil ano yung similarity eh. Hindi naman nagbago ang Panginoon eh, di ba? Ang kasalanan ba nagbago? Hindi naman nagbago ang kasalanan. Ang Diyos nagbago rin pa. Ang attitude ng Diyos sa kasalanan nagbago. Hindi naman na. So, ang Israel nagkakasala, kinetisin ng Panginoon. Kristiyano nagkakasala, you will also receive chastening. When Israel repents, they are being restored and healed. Ganun din tayo. When we repent, God restores us and we get healed. Nahi-heal tayo. Ang ating relasyon sa Panginoon ay ulit nabubuhayan. Babalik na naman yung dati mong tuwa sa prayer. Yung dati prayer mo, para pati prayer, nahiya ka naman prayer. Pagbabasa ng Bible, kahit pagbabasa ng Bible, hindi ka na ginaganahan. Na-share ko lang, nakakatuwang magbasa ng Bible. Lalo na kung marami kang time na magbasa. Lately, pinabasa ko po yung 2 Chronicles. At doon na isa-isa, lahat ng naging hari sa Israel, Merong mga ligtas na hari, merong unsaved na hari, merong mga ligtas na hari na sa umpisa ng kanilang buhay at tinutino. Nung closing na ng buhay nila, naging suwain. And then yung napakatino niya, si Uzziah, bandang ulit, yung pinagpalang ng Panginoon, sumubra naman ang bilib sa sarili. Pati yung hindi na para sa kanya, ni-usurp pa niya, ni-usurp authority. Yung mga Levites, yung mga priests, hinarap siya. Sabi ng mga Levites, there were about 80 of them, pumasok kasi si King Uzziah sa temple at saan na nagsasacrifice. Sabi ng mga Levites, it is not for you. You have no portion for that office. Hindi para sa iyo ang office na yan at itinaboy siya. So mamalog ni Uzziah. Alam niyo po, ba naglalakad siya palayo ng temple? Tinubuhan siya ng ketong. Unang kamatayan niya, dinagumaning ang kanyang ketong. Nakakatuwang basahin yung mga events sa Old Testament. Si Josiah at tinutino, 8 years old, he became a king, binasa niya ang law, nagalit siya at marami palang na-violate sa law ng Panginoon, nag-require siya ng fasting, pinatino niya ang tao, bandang ulit, matigas ang ulit. Same thing with Joash. Yung kanyang lola si Atalaya, akala niya, si Atalaya, patay na lahat ng royal seed. Pinagpapatay niya lahat ng royal seed para siya magiging pinuno. Hindi niya alam, yung isang sanggol, itinago ng kanyang nurse at binigay dun sa high priest. I forgot the name of the high priest, at tinutkop ng high priest. Inalagaan doon sa temple. Nung tumuntong na sa 7-year-old si Joash, he was proclaimed in the temple as the new king. Yung mga army, sa loob, ang mga priests andun, and he was proclaimed a king. Dumating si Atalaya, sabi niya, treason! This is treason! Pagka-traitor ito! At nung siya, gano'n, sabi ng priest, ilayo niya, patayin niya na yan. So, inilayo siya sa temple dahil hindi sila pwede pumatay sa temple. Nakakatuwa kung magbasa mga kapatid. Sana nararanasan ninyo yung joy, sa pagbabasa ng Bible. Pero, umabot din po kayo sa punto na parang pati pagbabasa nawawala ng kama. O kung magbasa ka, para wala mong mapasok sa ulo mo. You are experiencing drought at tuyo sa buhay mo, sa buhay ka naman. Isa, parang napipilitan na lang kasi nararamdaman yung duty, parang dutiful na lang. Ang pag-act mo parang out of duty. Hindi dahil you desire what you do, or you love what you do, hindi na dahil duty na lang. Ganun ba yung pag-attend mo sa church? Kasi duty na lang? It is not actually your desire to do it, or you do not really desire to come to the house of God? Dahil duty na lamang. Kaya, you drag your feet to church. Hindi may pinta ang mukha. Nasa simbahan na, hindi pa rin may pinta ang mukha. Dahil sabi ng nanay, magbihis ka na. Sabi ng tatay, linggo ngayon, magbihis ka na.
Wala ka talagang desire magsimba, pero napilitan ka lang dahil obligasyon eh. Yung tatay ko eh. Wala, sadali lang naman yan. Igay-gay ko lang naman yan eh. Habang igay-gay lang naman ako eh. Mamaya, tapos na. Duty. Hindi talaga nagagalak at katutuwa na paparito ka sa bahay ng Panginoon. Psalm 122, I was glad that they said unto me, let us go to the house of the Lord. Sabi ni David, one thing have I desire in my life, that I will be in the house of the Lord and inquire in His holy temple. Katuwaan ko ng isang anak ng Panginoon ang dumatulo sa gawain ng Diyos. Pero kumabot na ba kayo sa punto na parang obligasyon na lang mga pagsidlo? Nakakaya. O baka nagpo-motivate sa yung takot na baka kastiguhin ka ng Diyos. Baka ako mapalo. At least meron, ano? Kahit pa paano, namomotivate ka. Pero ang pangit na motivation yan. Takot ka lang sa punishment, takot ka lang sa discipline. Pero okay na rin, kaysa hindi ka na-motivate, pero medyo yan, negative kind of motivation. Maganda po mga kapatid, our relationship with God is right. We are motivated to God because we love God. Dahil gusto mong pumunta at minamahal mo ang Panginoon. Okay? So God desires to bless us. That is why He works in us. He gives us power, empowers us for us to be able to do what He desires for us to do and be the kind of person that He wants us to be, because the end of everything and all is His pleasure. That is what gives Him pleasure. Yan po ang nagbibigay sa Kanya ng katuwaan. So mga kapatid, as Christians, we should understand na dapat po umuubos ang ating lakas, ang ating effort, strenuously, should be our desire to glorify God. Sana yan ang parating nasa laman ng utak natin. I am here. I had the chance one time, na mag-scroll ako sa internet. I came across, yun rin yung mga kababayan ni Jose Marichan. Ano ba rito? Tagasal ba si Jose Marichan? Bacolod ba yan? Bacolod? O Iloilo? Considered to be one of the best songwriters. At totoo naman, kita kayo mga lyrics ng kanyang mga magaganda ng mga... Ngayon, to match the lyrics with a very good music, magaling din siya raw. Kaya hindi nakakapagtaka na kahit noong 1960s, 1970s, panahon pa siya ni Eddie Peregrina, hanggang ngayon, yung kanyang mga kanta, marami pa rin tumatangkilik. Tapos meron isang song na nabasa ko yung lyrics, parang ang mensahe ng kanyang sinulat doon, it's not the amount of time na meron ka, but it is the amount of things that you have done at the time that you have. Hindi niya pinag-usapan yung haba ng panahon na meron ka, kundi yung kung anong nagawa mo sa panahon na binigay sa'yo. Pero yun, ang delivery niya, pero very sharp, yung kanyang isip. May wisdom, may wisdom. So mga kapatid, sana po umuubos ng ating isip o ng ating isipan, bumubuno sa ating mga nag-occupy sa atin. We should be preoccupied about trying to please God. Please natin ang Panginoon to glorify Him. Dahil yan naman talaga ang purpose niya sa lahat ng bagay. It is for His pleasure. And for thy pleasure, sabi ng Revelation 4, they are and were created. The reason things existed, ang dahilan ng lahat ay lumitaw. The reason things are, sabi diyan, and for thy pleasure they are and were created. For what purpose? For His pleasure. Whatever we do, whether we or drink, do all things for the glory of God. Kaya,
Ako po, nararanasan ko ito noon, pero lately, as we mature, our relationship with the Lord, nakakaramdam ka talaga ng iya, di ba? Sa Panginoon. Gagawa ka din sa kasalanan, conscious ka. Consciously, gagawa ka ng kasalanan. Mapipigilan ka dahil makakaramdam ka ng iya. Nakakaya sa Diyos. Nakakaya sa Panginoon. At minsan, yung ibang tao, masasaway mo, huy, ibigil ka, huwag mong gawin yan. Nakakaya sa Diyos. Nakakaya sa Panginoon yung pinagagagawa mo na yan. Pigilan mo yan. Nakakaya sa Diyos, nakakaya sa Panginoon. Ang bait-bait ng Diyos sa atin. Napakaraming benefits na binigay sa atin ng Diyos. Bakit nagantihan mo ang Diyos ng ganyan? Nakakaya. Iwasan niyo yung ganyang pananalita. Iwasan niyo yung ganyang behavior. Narinig tayo ng Diyos. Nasasaksihan tayo ng Diyos. Nakikita ng Diyos yung pinaggagawa mo ngayon. Narinig ng Diyos yung mga pinagsasabi nyo. Nakakaramdam po tayo ng iya. Nakakaya sa Panginoon. At pagka kino-contemplate yung ginagawa mo, maalala mo, Panginoon, that God created you for His glory and for His pleasure. And in the thing that you will do, He will be displeased. Makakaramdam tayo ng iya. I would like to close with one verse, Basahin ko sa inyo ang Luke 17. Luke 17:10. It is about the parable given by our Lord. Luke 17:10. Na tayo, when everything is said and done, after having done your all, having completed your all, you have done your best, ito dapat ang sinasabi natin. Verse 10. So likewise, after giving the parable, sabi ng Panginoon, so likewise, ye, when ye shall have done all those things which are commanded you, say, we are unprofitable servants, we have done that which was our duty to do. Matapos po natin gampanan, gawin ang lahat ng ating dapat gawin. Huwag natin sabihin na, o Panginoon, na you owe me, utang ka sa akin, obligasyon ka ngayon, pagpalain ako, hindi ho. Tayong lahat ay servants lang ng Panginoon, you are His slave. Yung mga pinapagawa niya, gawin natin. At matapos natin magawa, walang obligasyon ng Diyos sa atin. If He will bless us, thank you. But if not, okay lang. We are just slaves. We are only slaves of the Lord. Unless you don't like the idea, nire-resist nyo ba yung idea na slave tayo ng Panginoon? Alam niyo po, mga slaves, they have no rights. Kahit sa mga panahon ito, masyadong mataas yung clamor for human rights. But actually, in this world, we have no rights. We only have privileges. Sinasabi na right to live, right to pursue happiness, hindi ho right yan. Because only God has the right in this universe. Kaya kung ano bang meron tayo rito ngayon, hindi mo masasabing right yan. Dahil kung right mo yan, duplikado ang Diyos yan. Hindi mo right ang tawag yan. Privileges mo lang. Kaya matapos natin gawin yung nire-require sa atin ng Panginoon, huwag tayo magdedemand sa Diyos para ba may utang ang Diyos sa atin. We are only unprofitable servants. We only did what we are supposed to do, and what we ought to have done. So, sana po yun ang naging attitude po natin. So, kung nagawa po natin yan, no one gets the credit except God. Lalo lang natin, the reason you're able to do it, to do His will, Sabi niya, it is God which worketh in you to do and to will and to do His good pleasure. Kung nagawa mo niya, ang credit dapat nasa Diyos. Dahil siya ang dahilan na nagawa mo yun. Because it is God who works in you to will and to do His good pleasure. So, yun po yung mga truths na napakahirap ka-reconcile.
na nire-require sa atin yan to work out your salvation with fear and trembling at the same time. Kaya mo pala magagampanan, kahit din sa kanya. Pero mga kapatid, huwag natin ikailayo, ano? Para naman niloloko tayo ng Diyos, do not charge God foolishly. Yan po yung mga unfathomable truths in the Bible. Pero mga realities ko yan ng Christianity. Bilang Diyos, meron siyang demands. Meron siyang nire-record. But we should be fully aware also na kung naniutos ng Diyos without His help, we will not be able to perform. So that should create dependence on us. As a spirit of dependence. Not to rely on our own strength. Not to rely on your own wisdom. Sabi niyo, without me, you can do nothing. Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all thine heart. And lean. Sabi ng lean, huwag kang umasa. Huwag kang sumandal. Diba, leaning? To lean is to sumandal. Do not lean, huwag kang umasa in your own wisdom or understanding. In all your ways, acknowledge God. And He will direct your path. So, you should not contradict that, no? Kung malaki na, wala ba akong isip? Wala ba akong utak? Kung meron man, nanggaling pa rin sa Panginoon. Every good gift, and every perfect gift comes from God. So, kung tayo man po'y nakaka-obey, tayo man po'y nakakasunod, actually, it is because of God. So, give God the credit. Give God the glory. And we should not have that condemning spirit or critical spirit, maging critical sa iba. Huwag tayo maging critical attitude sa the way other people serve God. Dahil it is God who made you to differ. Kaya ka nagkaganyan dahil sa Diyos. Instead, we should be dependent on God, maging prayerful. Sa araw-araw, sa Kanya lang tayo umaasa. Ito naman kahinaan ng iba, instead na maging point of contention natin o rason para tayo magkaroon ng di pagkakaunawaan. Ipanalangin, kahinaan. Hindi yung dahilan para pag-awayan. At least, meron kang iba pang naman. Okay? Tuloy, at pagbukas sa panalangin. Brother Roddy, pag-close tayo prayer. Amen. Ang hapon po.